Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, al-babus sabi fi salatil jama'ah. Ang ikapitong aralin, ang salatul jama'ah, ang sala kasama ang jama'a o grupo ng mga Muslim sa masjid. At ito'y obligado para sa kalalakihan at walang problema kung dadalo ang kababaihan basta maiwasan nila ang mga fitna, inshallah. Natalakin na natin yung kainaman nito at ang hatol dito. Ngayon inshallah, al-mas'alatu thaniyah, pangalawang usapin, idha dakhala ar-rajulu al-masjida wa qad salla, hal yajibu alayhi an yusalli ma'al jama'ati as-salata allati qad sallaha awwalan. So napakahalaga ng topic na ito. Natalakin na natin ito nung nakaraan, pero maganda mabalikan natin. Kapag ang tao ay pumunta sa masjid at tapos na siya magsala, o ang tao ay nasa masjid at tapos na siya magsala. Di ba nabanggit natin nung nakaraan, minsan may bisita tayo, nagkakasar na sila ng duhur at asar. At dumating yung oras ng asar, andito sila sa loob ng masjid. Minsan maingay pa, o nandyan sa labas, pagala-gala. So ang tao na ganito, kailangan ba niya magsala uli kasama ang jama'a kahit nagawa na niya ang sala na ito? So sinasabi, la tajibu alayhi i'adatuha ma'al jama'a. So hindi na obligado sa kanya na ulitin ang sala na yaon kasamang jama'a. Bawa, nakapagsala na siya ng asar at nagsasala ng asar ang jama'a, hindi na niya kailangang ulitin ang asar. Wa innama yusannu lahu dhalik, bagkus sunna sa kanya na sumama sa jama'a. Wal aula fardun wa thaniyatu nafilah. Na ang unang gagawin ay ang fard, syempre. Pero yun nga, dahil nagawa niya na ito, ito'y kanyang magiging nafilah. Yung sinasabi rito, kumbaga yung una niyang nagawa na sala, bawa nga, nag-jump na asar, yun ay fard. Natapos na niyang fard. At hindi kailangan ulit-ulitin ang fard. Ngayon, kung uulitin niya ang sala kasama ang jama'a, yun ay sa intensyon na nafila. Sa intensyon na, ani nafila? Sunnah. So ito yung kahalagahan kung bakit mahalaga mapag-aralan ng niyya. Ang niyya, hindi lamang ito sa usapin ng ikhlas. Ang niyya, ito ay mahalaga sa usapin din kung paano magiging sahih, tama ang pagsamba, makbul kung tanggap ba ang pagsamba, ma'jur kung may gantimbala ba ang pagsamba, lahat ng yun ay nasa niyya. At syempre, tamyizul ibadat, ang distinction sa pagitan ng iba't ibang pagsamba. Kaya nga hindi pwede napupunta ang tao sa sala na hindi malinaw sa kanyang niyya. Dapat malinaw sa kanya ang kanyang niyya. Sa merong hadith, iniulat ito ni Abu Dawud. Iniulat ito ni Abu Dar. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Kaifa anta idha kana alayka umara yuakhiruna as-salata an waqtiha aw yumituna as-salata an waqtiha." Ano ang gagawin mo kung halimbawang may mga tao o mayroong mga pinuno na pinagpapaliban nila ang sala sa tamang oras nito? Hindi nila ito ginagawa sa tamang oras nito. Qultu fama ta'murni? Qultu fama ta'murni? Sinabi ko, sabi ni Abu Dar kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi ko kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anong iuutos mo sa ganitong pagkakataon? Qala, salli salata li waqtiha. Magsala ka sa tamang oras nito, fa in adraktaha ma'ahum fasalli fa innaha laka
nafilatun. Pero kapag kasama mo sila at gusto nila na magsala ka kasama nila, ay magsala kang kasama nila dahil ito para sa iyo ay nafila. Ito para sa iyo ay sunnah o voluntaryo. Nagawa na niya ang obligadong sala sa tamang oras nito, na yun naman ang tama. Pero yun nga, maaring darating ang panahon, sinabi nga niya, magkakaroon ng mga pinuno na masasama, na ipinagpapaliban ng sala. At kapag tinawag ka nila na magsala, tapos nalaman nila na nagsala ka na pala, magagalit pa yun. May taong ganun. Magagalit yun. Bakit ka nagsala? Ba't hindi ka nagsala kasama namin? O bakit nagsarili ka? Ganun pa yung sasabihin ng mga tao na yun. So sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Abu Dhar, magsala ka mag-isa sa tamang oras nito. At kapag tinawag ka na nila na magsala, kasama sila sa oras na lumipas ng sala, oras ng sala, ito para sa iyo ay nafila. Ito para sa iyo ay nafila. Walikaulihi sallallahu alaihi wasallam, at kayo din yung hadith tungkol sa sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa dalawang lalaki na iniulat ni Abu Dawud. Yung kanina pala yung kay Abu Dhar, si Imam Muslim ang nagulat. Ito si Abu Dawud. Na yun nga, yung dalawang lalaki, likaulihi sallallahu alaihi wasallam lirajulaini alladhini i'tazala salatul jama'a fil masjid. Yung dalawang lalaki na hindi sumabay sa sala ng jama'a sa masjid. So, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanila, idha sallaytuma fi rihalikuma, kung kayong dalawa ay nakapagsala na sa inyong mga bahay, o kahit saan man lugar sila nang galing, at nandoon sila sa masjid sa panahon na mayroong salatul jama'a, thumma ataytuma masjidu jama'atin, at dumating kayo sa masjid na may jama'a, fasalliya ma'ahum, magsala kayo, pautos, fasalliya, magsala kayong dalawa kasama sila, kasama ang jama'a, fa innaha lakuma nafilatun. Dahil ang sala na ito, sala ninyo, kasama ang jama'a ay sunnah o voluntaryong sala. So, pautos. Inutos ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng sino mang nasa loob ng masjid, kahit nagsala ka pa, kahit nakapagsala ka na, magsala ka kasama ng jama'a. Okay? Hindi yung nandyan ka, pahiga-higa ka dyan, pahila-hilata ka dyan sa likod, yung jama'a dito, nagsasala. Kung ano pa yung ginagawa dyan sa likod, o kaya kung dyan sa paligid, kung ano pinaggagawa, ang iingay pa minsan ng mga bisita ni Manong. Dapat yan, bebatukan yung mga yan eh. So hindi pwede, kasi istorbo sila sa jama'a. Istorbo sila sa jama'a, unang-una. Pero syempre, ganun din utos ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hindi pwedeng merong tao sa masjid na hindi nagsasala. Nakatambay sa masjid na hindi nagsasala kasama ang jama'a.